hindi kami ba... Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta! Hindi ka... Vice President Inday Sara Duterte nakagante! Binanatan singiwim sarale, pinulutan ng mga Duterte diehard supporters. Sigaw ni Atty. Rowena Guanzon, hindi kami bangag. Grabe yung rally kagabi, talagang banat kung banat eh. Walang holds bar. Talagang pinuruhan si Ngiwim. At Sandigan Bayan pinakaba ni Vice President Inday Sara Duterte. Nagpanic mode ang mga bayarang mga hinayupak na to. Ang inumin, ilang malita kaya, sir? Bakit ganun? Pumalag kay Vice President Inday Sara pagbisita niya kay Senador Marcolita. Bakit daw nandoon si Vice President Inday Sara? Siyempre, kalyado niya yan eh. Kaibigan niya ni Inday Sara, kaya natural, bibisitahin niya. Bakit kabado ang hinayupak ng Sandigan Bayan? Napaghalataan tuloy kayo ng mga bayad, no? Baka kasi magalit si Baki at si Ngiwim. So anyway, nakatikim po ng kaliwat ka ng batikos itong si Bongbong Marcos sa nangyayaring rally kagahapon diyan sa Liwasang Bonifacio na kahit umulan ay dinagsa ng napakaraming mga tao. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito po mga kababayan ko, sa kabila po ng malakas na ulan, di ba? Ay hindi pa rin nagpatinag ang maraming Pilipino. Ay sumugod pa rin po sila. Ayan po. Ayan po ay kuha ng drone shot ng NIT 25. Kita nyo po ganoon karami na partida, umuulan, bumabaha, may harang na barbed wire. Pero hindi pa rin po nagpatinag ang maraming Pilipino. Paano pa kaya kung hindi umulan? Ano kaya ang mangyayari? Di dagsain ng todo. Baka bumaha ng tao dyan sa Liwasang Bonifacio. Ayan, Ang napakaganda lamang po sa rally kasi no holds bar. Kung baga, pinupuntarya po talaga nila dito si Bongbong Marcos at ang kanilang mga panawagan ay bangag resign. Tsaka marami din mga personality na pumupunta kagaya ni Atty. Rowena Guanzon, maraming mga Duterte diehard supporters na andriyan. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ang taong bayan po ay siyempre galit na po sa mga kawatan diyan sa gobyerno. Mukhang tinapos na rin po nila kagabi, no? Isang gabi lang pala yung rally na yon. Pero ang sabi naman sa organizer ay next week meron din uli mangyayaring rally. Maganda sana continuous. Walang tigil ba kahit mga 5 days, isang linggo, tuloy-tuloy yung rally. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po tayo sa organizer at nakamit po nila. Tagumpay po yung rallying iyan kasi kadami yan eh. At saka isinigaw naman po nila ang kanilang mga hinanaing at kagustuhan at mga birada dito kay Bungit. Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, hindi kami bangag. Iyak na naman ang mga bubonistang, tanganistang, talyanista ni Baki. Unahin po muna natin ang mga banat ng mga Duterte diehard supporters, mga ibang mga Pilipino, halo-halo kasi dyan, may mga religious sector sa nangyayaring peace rally kagabi na talagang pinulutan si Bongbong Marcos. Unahin po muna natin itong militar, mga karamihan kasi retired personnel eh. Pakinggan natin. Gusto niyo kakanta ako? Wag na, sir! Kumanta na eh. Upulan na! Ay, iba pala. Sorry. Ito pala. Mas mabigat tong banat niya ito. Meron akong 43 years Ayan. in public service. 34 years po
sa military at 9 years sa public service. At nakita ko ang pamumuno ng iba't ibang presidente. Mula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. Record-breaking si Marcos Jr. Dahil dinidescribe siya ng karamihan ng mga Pilipino na the worst president we ever have. Correct. Yan. Basahin natin ang puot ng taong bayan na nakalagay dito ngayon. Ikulong ang mga tumanggap ng maleta. Ang nag-iimbestiga sa korupsyon ay ikinulong. Ang mga kumita sa flood control scandal ay kinanlong. Sobra na, tama na. I-plus na ang LBM. Ano ba yung meaning ng LBM? Bago yan eh. Lisa Bangag Martin. Ay, nako. Lalong humihirap ang buhay habang ang buhaya ay yumayaman at hayahay. Ikaw ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind. Si Bongbong. BBM resign now. Yan Correct. po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, bakit tayo ulit nandito? Upang ipadama na ang soberenya ay nasa taong bayan. Ayon po sa Artikulo 2, Section 1 ng ating 1987 Constitution. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang puwersa po o ang power ay nasa taong bayan. Tama ba yun? Tama. Dahil tayo ang tunay na makapangyarihan, dapat iparamdam natin sa mga tiwali na namumuno na pinahiram lang natin ang otoridad upang sila ay mamuno. Hindi dapat itong konsintihin. Pagkos, obligasyon natin. Tayong mga Pilipino ay may right at duty o obligasyon upang itama ang mga maling ginagawa ng ating mga namumuno. Tama ba yun? Ano ang dapat ipagsigawan natin yun? Ano yan? Para maging patas, dahil tayo naman ay ayaw nating ng selective justice na ginagawa ngayon ng pamahalang ito. Dapat po ay yung true justice. So yung mga talagang nagkasala dapat mag-resign. Pinamumunuan nino. Tama po. Kanina narinig ko, napakaganda nung isang tinukoy ni Colonel June Medran. Nagsama po kami niyan sa Mindoro. Nung ako po ay brigade commander. At isa po siya sa mga pinakamagaling na opisyal ko. Ano sabi niya kanina? Citizen arrest. Pwede pong ipa-implement yan ng taong bayan dahil tayo po ang tunay na makapangyarihan. Tama ba? Patay so, alam kang ko, marami pang mga iba dito na nagnanais na magsalita. Ito, basahin ko muna. Accountability. Marcos, resign now. Marcos, you are accountable to what's happening in our country. BBM, tama na, sobra na. Umaba ka na. Yan po ay panawagan ng taong bayan. Libo-libo po ngayon ang nandito. Hindi po kami magsasawa dahil karapatan po namin na sumigaw. Ang gusto kong punto sa kanyang talumpati, yung sinasabi niya na ikaw yung tinuro ni Zaldico na mastermind sa flood control. Baka nakalimutan kasi yan ng taong bayan eh.
Sinabi ni Saldico doon sa kanyang mga video na inutos ni President Bongbong Marcos na mag-deliver ng pera. Ilang billion yun? 200 billion. Tsaka yung monthly, 1 billion, 2 billion monthly, minsan 3 billion yung delivery. May resibo si Saldico. May record. Si Bongbong Marcos talaga ang utak ng nakawan sa Kaban ng Bayan. Yan mag-asawa. Si Martin Romualdez sa akin, ano rin din yan, kasabwat, pero ang pinaka mastermind, si Bongbong talaga yung mag-asawa. Kung ating balikan yung lahat ng mga sinasabi ni Saldico, yan ang maliwanag dyan. Isa pang punto sa sinabi niya, citizen arrest. Alam niyo po yung official ng gobyerno, mga official ng gobyerno, pwede talaga yung arestuhin ng mga Pilipino. Kung alam na po natin talaga lantaran ng pagnanakaw, lantaran naman talaga eh. Iwan ko ba, yung ibang mga Pilipino, ngiwiin pa rin. Nangyari na yan sa kasaysayan 1986, it's a people power revolution. Ang mga Pilipino nag-aklas, sinugod ang Malacanang, si Marcos Sr., ayun, itinapon sa Hawaii. Dapat daw sa Hawaii, napunta pa sa Hawaii. Pwedeng maulit muli ang history sa nangyayari sa ating bayan. Harap-harapan pagnanakaw eh. Yan ang dapat talaga na mangyayari. Kaso nga lang, syempre, medyo matalino na rin si Bangag ngayon. May experience sa kanyang tatay na baka mapangalawahan siya, baka ma-people power din siya tulad ng kanyang tatay. Kaya anong ginawa niya, yung mga military ngayon, tanginamin na yan, pinambubusalan. Tingnan mo si Browner, magre-retiro na lang. Tahimik, no? Aalis na lang ng pagka-militar. Tahimik pa rin. Walang nagawa sa issue ng kawatan. Kasi sila rin mismo may issue rin po sa mga ghost projects, mga billion-billion nga ho din eh. Yan ang maliwanag dyan. Mga kapulisan naman, papalagay mga kapulisan, pinagsasampal na. Kaya sino dito ang kawawa? Tayo. Sino dito ang talo? Tayo. Kaya nga sabi ni Attorney Harold Respicio bago si Attorney Rowena Guanzon, talo tayo. Talo ang taong bayan talaga sa nangyayaring nakawan sa ating bansa. Isa pa na talo dahil sabi ni Attorney Harold Respicio, yung leader natin ay pinakulong. Pinakulong, ilang leader na po ba natin ang ipinakulong nila? Pastor Kibuloy, Tatay Digong, Senator Marcolita at Mike Defensor. Ang dami na po nilang pinakulong. Yan yung literal na political prisoner. Pakinggan po natin itong si Attorney Harold Respicio. Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Talo talaga. Bakit? Sa ngayon. Kasi napakulong yung leader natin! Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon para ilabas ang buong katotohanan, para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Walang nakulong! Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Pero nakakaisip na! Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon, Thank you! ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Kaya tuwang-tuwa si BBM eh. Salot ka! Sinipulya! Kasi panalo siya so far. Parang hindi na siya matatanggal sa pwesto niya. Parang mananatili siyang nakaupo hanggang 2028. Woo! Gusto niyo ba yan? Nagkalingalit ka! Gusto niyo bang hindi na maging presidente si BBM? Nagkalit! Pero sino ang magpapatuloy ng Blue Ribbon investigation? Tayo! Tayo. Nakakulong eh! Ni Marcolita. Pinakulong ni The False Messiah, Jesus Crispin Remulla.
Walang iya Dry ito. spin. Ganon din si Mike Defensor. Ang pasimuno! Dahil po, kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para magsalita. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. At ang tanging nakikinig lamang sa kanila ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Ngayon, ang dalawang leader natin, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, nasa kulungan! Palakpakan si BBM! Ang galing niyong magnakaw! Ang galing niyong magpakulong ng kalaban! Ang galing niyong magpatahimik ng kaaway! At magpapatuloy kayo sa maling paggamit ng inyong kapangyarihan! Congratulations! Alam mo, hindi naman tayo talaga literal na talo. Sa ngayon, pinilayan lang tayo. Kasi kung talo po tayo ay wala nang sumisigaw dyan sa Liwasang Bonifacio kagaya ni Attorney Harold Respicio. By this time, pinilayan talaga tayo. Pero yung pagkatalo, hindi pa po tayo talo. Ang laban ay nag-uumpisa pa lang. Nandyan pa si Inday Sara, may mga Duterte pa eh. Siguro matatalo tayo kung susuko ang mga Duterte. Susuko si Inday Sara, o hindi na lang lalaban, susuko si Baste, yan ang literal na tayo. At wala na tayong mga kakampi. Pero nandito pa rin kami, mga political vlogger, lumalaban pa rin kami. At nakipagbuno pa rin, nagkikriticize at hinihinimay-himay ang lahat ng mga nangyayari sa ating bayan. Siguro pilay lang. No? Kaya ngayon po yung inaalala ko, yung 22 ex-soldiers, paano na yan? Sino na po ang magsusuporta at tutulong sa kanila at magpapalakas ng loob? Kasi nang dahil sa kanila talagang ang mga tao nagagalit na. Detalyado yung mga sinasabi. May mga video, may mga picture. Yan po ang patunay riyan. Okay, tuloy lang natin, Attorney Harold Respicio. Pero mga kababayan, ang sabi nga nila, sa buhay na ito, hindi natin alam kung mananalo tayo o matatalo. Dahil hindi naman natatapos ang laban. Correct, wala pa. Nag-umpisa pa lang. Ang pinakamahalaga po ay maging heroic tayong lahat. Maging heroic. Ano po ang natitira sa atin ngayon? Nandyan pa si Kiko. Nandyan pa si Lian. Andyan pa si Kong Pao. O, di ba? At andyan pa kayo. Magpakabayani po tayo. Tama po. At ang ibig sabihin ng pagiging bayani sa panahon ng korupsyon at mapang-abusong gobyerno ay hindi dapat tayong tumigil sa pagsasalita. Kapag may makita tayong kamalian, isigaw natin ang mali. Kapag may katotohanan dapat ilabas, ilabas natin. Kung dapat ipakulong ang mga nagkasala, sila'y panagutin natin. Ipagpatuloy po natin yan. Dahil kailangan maramdaman ng mga opisyal ng ating pamahalaan ang totoong damdamin ng bawat Pilipino. Kaya susuko po ba kayo? Susuko po ba tayo? Hindi po. At marami pa po tayong pag-asa
At marami rin pong nagpapakabayani ngayon sa Senado. Ano ang mga natitirang laban natin? Ang impeachment ni VP Sara Duterte. Naniniwala po ako na pakikinggan kayo ng ating mga senador. Totoo po yan. Tingnan niyo po si Senator Chis Escudero. Woohoo! Sabihin niyo, congratulations, Senator Chis! Yes! Maraming salamat! At sinabi mong 16 votes ang required para ma-impeach si VP Sara Duterte! At least tinuldo ka na. Tama po yan. Dahil kapag darating na ang botohan ng mga senador, pagdating ng verdict ng impeachment, ang presiding officer na si Chis Escudero ang magsasabi ang kinakailangang bilang para mag-convict. Ngayon, sinabi na niya 16. At 16 din po ang mare-require pagdating sa huli. Ngayon po, dahil idineklara niya na iyon, tingnan mo, nagbago po ang tono ng mga senador ngayon. Pag nagtatanong sila, parang kakampi na natin sila, hindi po ba? Oh. Dahil alam nila na ang laban sa impeachment ay mananalo ang taong bayan. Dahil si VP Sara Duterte ay nasa panig ng bawat Pilipino. Talagang mahirapan sila i-convict si Inday Sara. No? Ayan, ako sa akin, balikan natin ang history ng ating bansa. Siguro, mas may nakakaalam yung mga mga may edad sa atin, mga tatay natin, mga lolo natin, kagaya yung nanonood ngayon. Ito, alam po ito ng ating mga magulang, mga lolo. Sa kasaysayan ng ating bansa, palagay ko, 3 presidente lang po ang mga sakim, no? Yung mga mapang-api, mapanggipit sa kanilang mga kritiko. Ito sa palagay ko lang, Sino po yung mga presidenteng iyan na kapag ikaw ay kumukontra sa kanilang administrasyon ay pinapakulong ka? Pag bumabatikos ka, pinapakulong ka, kinakasuhan ka. Unahin ko na po itong si Marcos Sr. Alam natin yan. Yan yung number 1. Si Marcos Sr., kunting batikos lang sa kanya, talagang kulong ka kahit walang warrant of arrest, aarestuhin ka kahit walang kaso. At pag ginalaan ka lang NPA, matik kulong ka. Dadamputin ka. At maraming ang mga missing na mga Pilipino hanggang ngayon hindi pa rin nahanap. Yan ang number 1. Ginigipit yung mga nagkikriticize. Pangalawa, alam mo kung sino? Corazon Aquino. Sa time din ni Corazon Aquino, ang mga biktima rin ni Corazon Aquino ay yung mga loyalista. Yung mga supporter ni Bongbong Marcos Sr. Kasi gantihan na yan . Marami rin pinakulong itong si Corazon Aquino na mga loyalista. Tingnan mo Isipin mo, sa kasaysayan, yung Marcos Aquino talagang magkalaban yung mga yan, dilaw at pula. Yan ang talagang mortal silang kaaway. Ewan ko kung yung Marcos pula ba yan kasi ang alam ko yung pula Duterte yan . Sabihan na lang natin, loyalistang tanga. Bakit alam ko na merong mga inapi at ginipit sa panahon ni Corazon Aquino ng mga loyalista? Buhay po ang witness natin na nagkwento rin sa akin. Si Atty. Sal Panilo, kwininto niya talaga sa akin. Na oo, anti-Marcos siya noon, pero lumalaban siya sa karapatan ng mga tao . Kaya, noong ginagago ni Corazon Aquino yung mga loyalista at ipinapakulong, ang pinakaunang abogadong tumayo sa mga loyalista ay si Atty. Sal Panilo. Bata pa yun si Atty. Sal. Diba? Gantihan ng Aquino at Marcos. Dalawa na. Pangatlo, Marcos Jr. ngayon. Ang napakahirap ngayon sa panahon ni Marcos Jr. kay Bangag,
Dahil yung magkalaban noon na paksyon ng Dilawan, Aquino at Loyalista, magkakampi na ngayon laban sa mga Duterte. Na kapag may inaapi, pinapakulong ng mga supporters ng mga Duterte, wala silang pakialam yung mga Dilawan. Kasi nga yan ang gusto nila. So unity sila nga. In short, talagang nabudol po dito si Vice President Inday Sara at mga DDS. Dahil ang naging resulta, yung polisiya ni Marcos Jr. ngayon ay polisiya ng mga Dilaw at Loyalista. Sanib pwersa silang mga ugag at mga tangin. Yan, 3 presidente lang po ang naalala ko. Pero si Pinoy, wala si Pinoy. Kasang pinapakulong ng mga nagkikriticize sa kanya. Si Tabaco, hindi ko rin alam. Si Joseph Estrada, wala. Lalo na si Tatay Digong, wala. Si Gloria, wala rin ho. Ito, pakinggan po natin si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang mga madiin na banat kay Bongbong Marcos at sigaw na, BBM, hindi kami bangag. Nako, tiyak na naman ang mga bobonistang talyanista dito. Anak ng kamote. Pakinggan natin ang matapang at magaling na abogado na rito. Hindi kami bangag. Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi kami bangag. Alam namin ikaw nagpakulong kay Mike Defensor. Alam din namin dahil hindi kami bangag na pinuproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro. Kaya mo pinapatigil ang mga investigation ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi kami bangag. BBM. Alam namin kung bakit perfect ang timing mo. Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ng impeachment kay VP Sara. Talagang sinadya. Para ng lakas ang mga nagmamahal kay VP Sara at hindi naniniwalang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa 2 construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder? Correct. Tama itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Simpleng logic lang eh. Kasi kung ang pinagbabasihan para ma-plunder si Senador Marcolita ay yung donasyon lamang, no? At nadamay nga po yung nag-donate din si Mike Defensor at saka yung kaibigan, maraming makulong. Lalo na po yan si Lagdamio. Makukulong ka, Lagda. Di ba? Kung plunder ang pagbabasihan natin, ito magiging president po ito ha. Grabe kung ganon, si Bongbong Marcos, pagkatapos ng kanyang termino, kasi may immunity man ngayon, hindi pwedeng makasuhan. Kailangan muna siya ma-impeach. Pag siya ay matapos ang termino, pagbaba niya sa kanyang pwesto, siguro hindi iinit yung puwit niya sa upuan ng kanyang bahay ay sandamakmak na plunder na kaso sa laban sa kanya. At damay, pati yung mga nagdodonate sa kanya. Kung yan lang ang ating pagbabasihan. Di ba ho? Sabihin na lang natin, hindi panggigipit ito. So ngayon may president. Si Lagdamio, nagdonate. Yung si Cho, Department of Agriculture. Yung si Mel, nagdonate. Nasa pwesto lahat sila. Yung mga donor ni Bangag na milyon-milyon, hindi lang milyon siguro, babot ng bilyon. May mga pwesto sa gobyerno, yan ang maliwanag na mayroong kapalit, mahininging kapalit ang mga ito. Ito po ay plunder. O ito, sasabihin na natin, kasi susugan natin yung kagustuhan nila. E di, maraming makukulong ng mga opisyal ng gobyerno ni Bangag. Ang problema, si Boying yung ombudsman, anak ng kagwang.
Ngayon, paano po makukulong tong mga animal at paano makasuhan sa ombudsman? Siyempre, pag naging presidente na si Inday Sara, impeach agad si Buying. Kailangan ma-impeach ka, Buying, para makasuhan yung amo mo, kasama ka. Ito si Buying, mga Rimulya, mga Abalos. Yan dapat yung makukulong. Lahat kayo. Walang matirang boto. Saan kaya magsalayasan ng mga hinayupak, no? Yan ang maliwanag. Kasi ito na, inumpisahan na po nila, pero sa batas kasi walang ganon. Sabi nga ho ng Kumilik wala na pong kaso si Senador Marcolita patungkol po sa campaign donors. Binasura na Pero ano pong ginawa ni Bungit? Hindi, gawin nating plunder, Buying, gawin mo yan. Kaya nga sabi ni Attorney Respecio, Jesus Christ Pin Rimulya, kinakatakutan ni Joel Villanueva. Mantakin mo Joel Villanueva, Chis Escudero, sabay sila ni Jinggo yan Pero si Marcolita, nauna pang nakulong. Putya, si Mike Defensor ganun din. Alam mo saan kinulong si Mike Defensor? Hayan. Nandyan sa sa kulungan ng mga naglilima sa Kaban ng Bayan. Putang ina, sa kulungan ng mga flood control, kurakot, Diyos ko. Yung hindi nagnakaw, yung walang kinalaman sa flood control, nakulong na ho. Ito, pumalag ang Sandigan Bayan, nagpanik ang mga animal Ewan ko ba bakit sila nagpanik dito sa pagbisita ni Vice President Inday Sara kay Senador Marcolita, Sandigan Bayan. Ayan, question ang pagbisita ni VP Sara kay Senator Rodante Marcolita sa kabila ng isolation recommendation. Bakit? Si Inday Sara ba ho yung ang tawag riyan? Ang may kasalanan na pinapasok siya, pumunta siya dyan Ang may kasalanan yan yung kapulisan. O di ba ho? Nagpanic mood lang kayo dahil takot kayo bisitahin ni Vice President Inday Sara at ni Senator Idol Robin Padilla, itong si Senador Marcolita. Putsakin, nakakampiyan At saka, hindi naman si Inday Sara pumupunta lang yan kung walang request. Kasi alam niya yung protocol. Sino nag-request din? Si Senador Marcolita. Gusto lang talaga makausap ni Senador Marcolita, si Inday Sara. Ito yung magiging presidente natin Si Inday Sara magpapalaya sa lahat ng mga political prisoner ni Bongbong Marcos. Ito, kumusta ang lagay ni Senador Marcolita? Pakinggan po natin narito. May update ngayon ng PNP sa health condition ni detained Senator Rodante Marcoleta. May paliwanag naman ng PNP sa pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa senador. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Pinatawag ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ng Senador Rodante Marcoleta ang mga pangunahing opisyal ng PNP CIDG NCR at PNP General Hospital. Ito'y matapos utusan ng korte ang dalawang tanggapan na magsumite ng magkahiwalay na ulat tungkol sa kustodiya, detention, booking process at pinakahuling kalagayan ng kalusugan ni Marcoleta. Nasa kustodiya pa rin ng PNP CIDG ang senador dahil sa kanyang kondisyon at nanatiling nakakonfine sa PNP General Hospital. Iniulat ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine Police Lieutenant Colonel Benal Bayani sa korte na fit to travel at fit to appear in court na si Marcoleta. Gayunman, inirekomenda ni Bayani na iharap lamang siya sa korte matapos makumpleto ang 7 araw na pag-inom ng antibiotics sa July 15. Ayon sa ulat nito, may pneumonia ang senador. Nagkaranas din umano ito ng mataas sa blood pressure, pananakit ng dibdib, pananakit ng batok at iba pang karamdaman. Grabe. Kinwestiyon naman ni Sandigan Bayan 3rd Division District Justice Ronald Moreno kung bakit pinayagang makabisita kay Marcoleta sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Nilinaw ni Moreno na wala silang pagtutol sa pagbisita ng dalawa at nag-aalala lamang sila sa seguridad at kalusugan ng senador. Anya, ang nais lamang nilang malaman ay kung bakit pinayagang bumisita ang mga ito, gayong may rekomendasyon ng ospital na i-isolate si Marcoleta dahil sa kanyang kondisyon.
Ipinaliwanag naman ni Bayani na nasa PNP Health Service ang pagpapasya sa aspetong medikal ng pasyente, habang nasa PNP CIDG ang pagpapasya sa seguridad at kung sino-sino ang maaring bumisita. Dahil dito, pinatawag ng korte si PNP Health Service Chief Police Brigadier General Portia Manalad upang magpaliwanag. Humingi naman ng paumanhin si Manalad sa korte sa naging lapses ng kanilang tanggapan. Nilinaw niya sa media na humingi siya ng paumanhin sa korte dahil hindi niya naipaalala na kailangang magsuot ng face mask ng Vice-Presidente at ni Padilla habang bumibisita. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung covered ko. But when we talk about the resting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Sa paglilinaw naman ng PNP CIDG NCR sa media, pinayagan nilang makabisita sina Vice President Duterte at Senador Padilla dahil ito mismo ang kahilingan ni Marcoleta. Di ba? Nilinaw rin ng CIDG na maliban sa pamilya at mga abogado ng senador, sina Duterte at Padilla lamang ang pinayagang bumisita. Yun yung request mismo ni Senator Marcoleta and his family. And then, of course, yung legal team niya, kailangan nilang mag-usap, kailangan nilang puntahan para kung anong mga legal activities nila with us to his legal matter. Ang daming gustong pumasok, but dalawa lang yung napayagan. Yes, sir. Okay? Ang daming gustong pumunta, friends, other relatives, yung mga supporters niya. But again, on the part of CIDG, we see to it that may restriction dun sa visitation niya at limited time lang. Sinabi rin ng CIDG na naka-face mask sina VP Sara at Senator Robin nang pumasok sila sa ospital. Taliwas sa naunang pahayag ni Manalad. Doon sa pagpasok naman nila, may face mask na yung pagpasok nila. Sa labas lang naman yung walang face mask. As doon sa pagpasok, syempre, with the medical condition, may face mask. Initasan ng Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng notarized medical report tungkol sa kondisyon ng senador araw-araw. Initasan naman ito ang UP Philippine General Hospital na magsagawa ng independent medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Matapos ang pagsusuri, kailangan ito magsumite sa korte ng ulat at rekomendasyon sa loob ng 3 araw, partikular kung kinakailangan pa bang ipagpatuloy ang pananatili ng akusado sa PNP General Hospital. Samantala, pinayagan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division na mag-consolidate ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa pagtanggap ng regalo ng isang public official sa plunder case ni Marcoleta. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Grabe, no? Margaret Gonzalez. Ang tindi ng ginawa ng gobyernong Marcos sa kanilang mga kritiko. Diyos ko. Di pa ba ho ninyo ito halata? Ang tanga na talaga ng Pilipino, no? Ikaw nanonood ngayon, anong tingin mo? Bangag kasi singiwim. Pati ba naman yan pagbisita kay Senador Marcoleta ni Vice President Inday Sara, binabatayan ng mga bangag? Oy, Sir Sandigan Bayan, ilang malita ba? Binigyan nyo pa rin ng issue. Ang issue ay hindi wala daw face mask, kagaanak ng kagwang, napakaliit na issue. Eh, sinabi naman ng CIDG, sa labas walang face mask, pero pagpasok meron, siyempre, alam ng mga doktor yan, pagka face mask. Eh, special request pala yan ni Senador Marcoleta. Anong gagawin natin? Eh, siyempre, kailangan ni Senador Marcoleta ng suporta sa nangyayari sa kanya ngayon. Ito ay maliwanag na panggigipit pamumulitika ng gobyernong nakatabingi ang panga. Bong, tandaan mo yan, Bong. Binoto ka ng Iglesia ni Cristo. Sinuportahan ka ng Iglesia ni Cristo. Wala kang utang na loob, hinayupa ka. Sa bagay, ganun din naman ang ginawa ho nila kay former President Duterte, kay Pastor Apollo Sikibuloy. Talagang tropang mga bangag, anak ng kamote. Kaya alam nyo po, itong mga hinayupak na ito, darating ang panahon ay merong may karma talaga to. Meron talaga yan. Dami na pong tinarantado nila, puro pa mga senior. Si Tatay Digong, 82 na. Pastor Kibuloy, ganun din yung edad. Si Senador Rodante Marcoleta, ganun din, mga senior talaga. Alam mo, Bong, tatanda ka rin, hinayupak ang iwi ka. Makarma ka rin. Ito ay maliwanag na politically motivated.
panggigipit, pamumulitika sa lahat ng mga kalyado ni Vice President Inday Sara Duterte, mga Duterte. Kaya nga, nasaktan sila sa sinasabi ni Inday Sara eh. Itigil na natin yung pamumulitika. Ayan, yung aso niyan si Auntie Claire, iyak ng iyak. Pakinggan natin yung sinasabi ni Inday Sara, narito. Iyak sila dito. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Yan naman po ang maliwanag dyan. Ako sa akin lang yung pamumulitika under bangag admin, iyan na po yung pattern talaga nila. Sirain ka, kasi kalaban ka. Baka nakalimutan po ninyo, sinabi talaga ni Baki, wala nang, hindi na uso ngayon ang pagkikriticize. Hindi na uso ngayon ang pambabatikos sa panahon ng kanyang asawa. Kasi yung pala, pag bumatikos ka, pakulong ka. At lahat ng mga nagrarally sa kalsada ay binubusalan at sinusuhulan. Yung pala yung ibig sabihin. So ngayon, kawawa yung mga animal dahil nga yung kanilang ginigipit ngayon, Duterte, Vice Presidente yan. So yan talaga ang magiging presidente. Kahit anong gagawin nila na paninira sa mga Duterte, hindi talaga sila uubra. Tingnan mo naman, si Inday Sara binabanatan, si Bongbong Marcos ang bagsak ng rating ngayon sa trust and approval rating, di ba? Sino yung pinaka most trusted leader? Si Vice President Inday Sara. Tangin ng kawatan na to. Nayupak, nasa dugo nila yan, sabi ni Tatay Digong eh. Anak ng kagwang. Yan ang maliwanag na pamumulitika. Kaya sana tayong mga Pilipino, buksan natin yung mga mata natin. Laki ng mga mata natin eh. Buksan din natin yung mga tainga natin. Laki ng mga tainga natin. Yung mga bibig natin, buksan din natin. Laki ng mga bibig eh. Bakit kailangan natin buksan lahat ng mga yan? Para yung ating bansa ay matulungan naman ho natin. Laban dito sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa bagay, pag binuksan ninyo, makulong kayo eh. Anyway, Senador Marcolita, laban lang, Mike Defensor. Day, huwag kang bumigay, Day. Kumukuha kami ng lakas sa iyo, Vice President Inday Sara. Lahat ng mga supporters kumukuha sa inyo ng lakas. Kasi kung bumigay ka, Day, wala na kaming ipaglalaban pa. At paano kami lalaban? Kaya lang naman tayo nakatayo hanggang ngayon, na kahit sabi ni Attorney Harold Respicio, talo tayo. Sa ngayon, talo. Pero sa finals, hindi pa tayo talo. Nag-uumpisa pa lang yung laban. Nakatayo tayo because of Duterte, si Inday Sara lumalaban. Mantakin mo. Ginagago na si Inday Sara, hindi siya natatakot. Tuloy ang laban para sa bayan. Kasi, there will be a di obrekoning put sa anak ng kagwang, oh. Wala nang 2 taon. Sige, tuloy lang tayo. Malay natin si Bangag mag-resign, no? Pagtingin niya pulburon. Anong sabi ng UPI? BBM resign. Hindi kami Bangag. Tara, resign na lang tayo. Si Inday Sara ang presidente kung ganun. Anyway, congratulations po. Successful po ang peace rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Next week din daw po maulit muli. Ganong araw din. So, mabuhay tayong mga Pilipino. Kapit lang. Abangan natin yung impeachment trial sa Monday muli. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa
diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.